Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ann. Ito ay karanasan ng pinsan ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Manang. Si Manang ay panganay na anak ni na Tito Boboy at Tita Tisay. Ang bahay nila ay malayo po sa amin kasi ang bahay nila ay nasa gitna ng tubuan po yun. Samantalang yung amin ay lalakad ka pa ng mga nasa kalahating oras para marating mo yung bahay namin. Sina tita po kasi at mama ay hindi magkabati nun. Ewan ko kung anong dahilan at hindi naman po nila sinabi sa amin kung bakit ba sila nag-aaway. Nasa 25 taong gulang ako nito. At si Manang ay nasa 27 taong gulang na. Pebrero, tandang-tanda ko po yan. Si Manang ay inutusan ng kanyang mama para bumili ng gatas sa tindahan. Yung tindahan na ito, lalakarin mo pa ng mahigit kalahating oras bago ka makarating doon. Inutusan siya ng mama niya na bilhan ng gatas yung kapatid niya na bata pa, na 4 na taong gulang. Kailangan pang gatasin. At agad naman na umalis si Manang, lalo na at nag-aagaw na ang dilim at liwanag noon. Pasado 5:00 na yon. Nakita ko si Manang na dumaan sa bahay namin at tinanong ko ito kung saan pupunta. Sinabi naman nga nito na bibili siya ng gatas para sa kapatid niya. Tinanong pa ako nito kung sasama ako pero sabi ko noon, ayoko dahil mapapagalitan ako ni mama pag nalaman niya na sumasama ako sa pinsan ko. Naawa ako kay Manang noon dahil payat na ito at halos siya lahat ang gumagawa ng gawaing bahay nila. Dahil si Tita Tisay ay sugarol at si Tito Boboy naman palaging nasa trosuhan. Halos maiyak ako noon nung papaalis na si Manang. Nakokonsensya ako na hindi ko sinamahan si Manang pero tiniis ko yon. Kasi ayaw kong mapagalitan ako ni mama. Takot kasi ako kay mama pero ngayon matigas ng ulo ko. Hanggang sa sumapit na ang gabi nun. Mga bandang 7:00 na ay nagtataka ako mula ng bakit hindi pa ata nakabalik si Manang. Wala naman akong nakikita na flashlight o anluman lang na dumaan gawa ng inabangan ko siya na dumaan nun. Para ipapadala ko sa kanya ang ulam na niluto ni mama para may ulam siya. Pagkatungtong ng 7:30 ng gabi, narinig ko na lang sa likod ng malaking bato na may sumisigaw nun. Yung malaking bato na ito, bantog yan na tinatawag nila na balagatan. Yun bang kapag dumadaan ka doon, may kung ano-ano kang nakakasalubong. Doon pala dumaan si Manang para shortcut na daw na makauwi nun. Pagkarinig ko ng sigaw, napaisip na kaagad ako na si Manang yon kaya agad kong tinawag si Papa. Napuntahan kung saan yung may sumisigaw. Kinuha naman ni Papa ang kanyang itak na gawa sa tanso at buntot ng pagi. Pinahawak niya sa akin ang luya, bawang at asin nun. Pagkaikot namin sa malaking bato, nakita ko kaagad si Manang na nangangatog na ang tuhod at nilingon ko kaagad kung saan nakatingin si Manang. Nakita ko ang isang malaking aso na kasing laki ng bagong anak na kalabaw. Namumula ang mga mata nito. Naglalaway. Si Papa, hindi sumunod sa akin. Doon ito dumaan sa likod ng malaking aso na yon. Agad niyang hinampas ng buntot pagi at ng itak hanggang sa umiyak ito ng napakalakas. Daig pa niya yung baboy na kinatay na sobrang sakit talaga sa tenga. Hindi pa po nakaalis kagad yon gawa ng sinabuyan ko ito ng asin. At yun yung dahilan para mapahiga itong nilalang na ito. At patuloy na hinampas ni Papa ng buntot pagi hanggang sa tumalon ito sa malaking puno ng kasoy. At doon na ito nawala
Hinabol pa ito ni Papa hanggang sa hindi niya na ito mahagila pa. Agad kong tinanong si Manang kung may ginawa ba sa kanyang halimaw na yon. At ayon naman sa kanya, nagulat umano siya nang bigla na lamang itong lumutang sa may harapan niya. Binati niya ito ng magandang gabi. Pero dahan-dahan itong lumalapit sa kanya habang lalong pumupula ang mga mata nito. Kaya siya napasigaw nun. Pagkatapos ko siyang tinanong, dinala namin siya sa bahay at pinainom ni Papa ito ng maligamgam na tubig na may halong asin. Tapos ay si Papa na ang naghatid ng gatas sa bahay nila ni Manang at si Manang ay hindi na muna namin pinauwi at baka masundan pa ito. Mas delikado kasi nga may maliit siyang kapatid at palaging wala ang Papa niya doon. Kaya mas pinili na lamang namin na doon na muna siya patulugin. Kinabukasan pagkatapos kumain ng umagahan, nagpaalam na ito na uuwi na dahil nga baka wala naman dun yung mama niya sa bahay nila at baka iniwan ng kapatid niya sa bahay na mag-isa. Pinasama naman ako ni Papa noon kay Manang kasi nga baka ano daw ang makasalubong ni Manang sa daan. Sinamahan ko ito papunta sa bahay nila. Pagdating namin sa bahay nila, tulog pa ang kapatid niya. At agad naman siyang nag-init ng tubig at nagsaing sa oras na yon. Wala na rin yung mama niya. Sabi ni Manang baka nagsusugal na yon. Sinabihan ko naman si Manang na kapag wala pa yung Papa niya doon sa bahay, doon na rin sila matulog sa amin noon. Silang dalawang magkapatid. Gawa ng baka magpakita na naman yung nilalang na nakasagupa namin sa may palayan. Agad naman nagtanong si Manang na pwede naman pero paano naman yung mama niya? Sabi ko hayaan na muna si mama niya. Baka ini-enjoy niya pa yung pagiging sugarol niya. Pagdating ng 3:00 ng hapon, agad ko siyang pinaligpit at inayos ko na rin yung mga damit ng kapatid niya dahil dun ko na sila papatulugin sa bahay. Delikado sila dun sa bahay nila kasi wala ang mga magulang nila noon. Pagkatapos naming magligpit, agad naman kaming umalis. Nilagyan ko ng luya ang mga bulsa namin at bawang para na din sa seguridad naming tatlo. Binilisan na namin ang lakad noon dahil mag-aalas 4 na rin. Nakarating naman kami ng maayos sa bahay. Nagtanong naman si Papa kung bakit kasama ko sila. At sinabi ko naman kay Papa ang dahilan. Nagulat na lamang ako noon nang pagtingin ko sa mga luya namin ay nangingitim na mga ito. Para bang naging uling ito. Pagkatapos ay nakita ko sa ibabaw ng malaking bato. Naroroon yung aso na nakita namin sa gitna ng palayan nung isang gabi. Agad naman akong lumabas. Binato ko yun ng bato na may kaskas pa ng amoy ng luya. Ewan ko kung tinamaan ito o hindi. Hindi po kasi ako natatakot sa mga ganitong nilalang, lalo na pagdating sa mga kamag-anak ko na binabalak nilang biktimahin kaya natatakot yung asawa ko sa akin dahil nga ganon. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, may narinig ako na humihikbi sa ilalim ng silong. Yung silong naman namin ay mataas na parang siguro mga 5 talampakan ng taas nun. Humihikbi sa ilalim na nakasentro talaga sa hinihigaan ko. Siguro ako na naman ang bibiktimay nun. Bumangon ako. Ako pa lang yung gising nun at dahan-dahan akong humakbang papuntang pintuan. Bumaba ako sa silong. Dala-dala ko yung buntot pagi na ginamit ni Papa noong nakaraang gabi. Iwinasiwas ko yon. Hanggang sa may narinig akong boses na nagsalita na, "Bata, napakatapang mo. Paano kaya kung susubukan kita ngayon?" Ang boses na yon,
Akala mo may plema na bumara sa lalamunan na parang ewan. Sinagot ko ito ng, "Huwag mo akong susubukan. Baka hindi ka na makauwi sa inyo." Narinig ko na lamang na humahagikik ito. Yung para bang pinipikon pa ako kaya nagalit ako nun. Umakyat yung dugo ko sa ulo at uminit yung tenga ko na para bang nandilim talaga yung paningin ko. Gusto ko na siyang patayin. Sinalubong ko ito at hinampas ko ng 3 beses sa mukha ng buntot pagi. Ramdam na ramdam ko yung pag-iyak nito. Tumakbo ito palayo. Sinigawan ko pa ito na, "Wag ka nang babalik dito ah. Baka sa susunod pagbalik mo, hindi ka na makauwi sa inyo. Papatayin talaga kitang hayop ka." Nagulat naman ako nang nagsalita si Papa mula sa bintana. "Hoy, umakyat ka nga dito. Hayaan mo na yon." Nung bumaba na pala ako noon, gising na pala si Papa at Mama noon. Hinayaan lang nila ako na lumabas dahil may tiwala naman daw sila sa akin. Matapang daw kasi talaga ako. Agad naman akong umakyat sa loob at nakita ko na lang na umiiyak si Manang noon. Sumasakit umano ang tiyan niya. Hindi ko na alam kung ano yung dapat kong gawin at nagpakulo ako ng luya. Ipinainom ko sa kanya. Sina Mama at Papa ay hinayaan na lamang nila ako na gamutin si Manang dahil alam ko naman daw kung ano ang gagawin. Bandang 5:00 ng umaga, pumunta ako sa malaking bato na yon. Dala-dala ko ang itak ni Papa at nakita ko doon yung malaking aso sa may palayan. Sinigawan ko ito ng, "Ano? Masakit ba yung hampas ko kanina sa'yo? Ikaw kasi, napakawalang hiya mo. Nakuha mo pa kasing balikan kami." Agad naman itong nawala na parang bula. Pagkatapos kong magsalita nun, kinuha ko yung tsinelas na naiwan doon at siguro yung tsinelas na yon, yung tsinelas ng nilalang na naiwan kaya siguro bumalik yun para kunin. Pero malas niya lang na nauna ako. Agad ko namang dinala yon sa bahay at dinala ko sa manggagamot. Ang sabi ng manggagamot, bagong yanggaw umano ito. Kaya ganun na lamang katapang at sinisigurado ng manggagamot na yun na mamamatay umano yon pag sumapit ang 12:00 ng tanghali. Dahil sa natamong sugat nito. Hindi umano taga sa amin ang nilalang na yon. Taga ibang baryo. Agad ko namang pinatingnan si Manang kung ano ang nangyari sa tiyan niya. Ayon naman sa manggagamot ay gusto daw po siyang kunin ng aswang na yon. Dahil may sakit daw pala itong si Manang. Tinanong ko naman si Manang kung anong sakit. Sabi niya, hindi niya daw alam dahil wala siyang pera para magpa-check up noon. Kaya tinanong ko sa manggagamot kung ano ang sakit ni Manang. Sabi niya sakit daw sa kidney, sa kanang bahagi. Napaiyak ako noon sa sinabi ng manggagamot na ito. Maagapan pa umano yon kung susundin ni Manang ang lahat ng mga ipapainom sa kanya. Kaya dahil doon talagang nagmamakaawa ako sa manggagamot na yun na pagalingin si Manang dahil nga pinsan ko yon at best friend ko pa. Kaya ayaw kong mawala siya noon. Pagkalipas ng 1 buwan, gumaling na si Manang at binalik ko siya sa manggagamot. Pinatingin ko po ulit kung okay na ba lahat. Ang sabi naman ng manggagamot, bumalik na umano sa normal yung kidney niya. Kaya sobrang saya ko po noon. At kitang-kita din talaga, Sir Seth, ang paggaling niya. Gawa ng magmula noon ay tumaba na rin siya.